Sa hangaring tuluyang makamit ang kapayapaan sa bansa, tuluyan ng nagkasundo ang pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines o NDFP para tuldukan ang armed conflict sa Pilipinas. Ayon kay Office of the Presidential Advisor on the Peace, Reconciliation and Unity o OPA-PRU Secretary Carlito Galvez Jr., pinirmahan na ng Pilipinas at NDFP ang kasunduan para isulong ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Sa ilalim kasi ng Oslo Joint Communique, nagkasundo ang bansa at NDFP na mas isulong ang pagkakaisa para resolbahin ang mga ugat ng armed conflict o kaguluhan. Cognizant of all serious socio-economic and environmental issues and the foreign security threats facing the country, the parties recognize the need to unite as a nation in order to urgently address these challenges and resolve the reasons of the armed conflict. The parties agree to a principled and peaceful resolution of the armed conflict, resolving the roots of the armed conflict and ending the armed struggle shall pave the way for the transformation of the CPP, NPA, and DF. Sa ilalim din nito, nagkaroon ng kasunduan ng bansa at NDFP na bumuo ng framework para iprioridad ang peace negotiation tungo sa socio-economic at political reforms. Such framework that will set the parameters for the final peace agreement shall be agreed upon by both parties. Consequently, we envision and look forward to a country where united people can live in peace and prosperity. Napirmahan ang naturang kasunduan noong November 23. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ito ng advokasya ng gobyerno para sa pagkakaroon ng tahimik at nagkakaisang bansa. Hiningi rin ng Pangulo ang suporta ng publiko sa naging hakbang na ito ng pamahalaan. Nagpahatid naman ng pagbati ang Norwegian government sa development na ito at sinabing napapanahon ang naturang hakbang para maabot ang kapayapaan sa bansa at matuldukan ang nasa higit 50 taon ng kaguluhan sa pagitan ng bansa at NDFP. Positibo naman ang NEDA at DSWD sa development na ito, lalo't karamihan ng mga apektadong mamamayan ay mula sa malalayong lugar tuwing may giyera. Ang primary goal namin is maiahon ang bawat Pilipino mula sa kahirapan at sa kagutuman. Instability, war is very, very costly to the economy. And so efforts to achieve peace, particularly in the countryside, is surely inclusive and growth-inducing. Ikinalugod din ito ng law enforcement agencies lalo't sila ang unang humaharap sa tuwing may armed conflict. This is really a personal victory for us. And aside from that, if this conflict will finally end, your armed forces of the Philippines will be able to shift our focus to external or territorial defense. No? So yung aming pong resources, efforts will be poured into defending our territory. Pero habang wala pa po final agreement, your armed forces will continue our operations against the New People's Army. I hope this will lead really to long and lasting peace, and I look at it as a way of adding more food to the table sa mga Pilipino, and instead of spending more money sa ammunitions and other armaments, madadagdagan po yung ating mga makinarya at saka may infrastruktura that will help us attain maximum development. Pero tanda na nga ba ito ng muling pag-arangkada ng peace talks? Paliwanag ng OPA-PRU. Naputol. Naputol. Ito, we will start anew. From the start. From the start talaga. Sino sama na rin. Sir, yung timeline lang, sir, kailan mag-i-start yun? Meron na po bang? Sa ngayon, under discussion pa. But most likely, baka before the end of first quarter or mid-first quarter. Binigyang diin naman ng OPA-PRU na bagaman may ganitong uri ng kasunduan, magpapatuloy pa sa ngayon ang pagtugis ng AFP sa mga armadong grupo. Yung immediate effect po nito ay ang ibig po sabihin ng itong joint communique at saka itong joint statement na pinirmahan nila, this is some sort of their collective, our collective decision between parties that we are very firm and committed to have the framework agreement, and afterwards we will have the final discussions on the final peace agreement.
Tiwala naman ang pamahalaan na committed at may sinseridad ang NDFP sa pagpirma ng naturang kasunduan. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.